Lumutang nga po ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga nasawi sa walang habas na pamamaril sa loob po yan ng eskwelahan dyan sa Tacloban, Leyte nito lamang Lunes. Ipinagluluksa ngayon ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian. Hinarangan daw ni Lawrence ang pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang gunman. Tinamaan siya ng bala sa braso na tumago sa tagiliran at kalaunay nasawi ang bata. Ang kwento ng ina ni Lawrence na si Bea Fabian, mabait na bata ang kanyang anak at hindi raw talaga ito nagdadalawang isip na tumulong sa iba. Tila gumuho ang kanyang mundo nang mabalitaan ang nangyari sa anak. Emosyonal din ang ina sa nasawing ina ng nasawing student o grade 7 student na si Joyan o si Joyce. Ang kwento nga po ng kanyang ina, porsigido sa pag-aaral ang kanyang anak. Pero ang lahat ng yan ay nabaliwala matapos mamatay ang dalagita sa pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima. Kung pwede ka mang mabuhay na, kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo. Okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Tinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. O kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng gagawin namin. Yan nga po ang tinig ng ina ni Chris Lawrence Fabian, isa po sa nasawi sa pamamaril dyan nga po sa Tacloban, Leyte. Yun nga po, yung video nitong batang ito, siya lang po ang matapang na tumayo at nagsara ng pintuan. Yun nga lang po, itinamaan siya dahil nga doon po sa areang yun, namaril po itong dalawang minor de edad na ito. Samantala mga kapatid, dead on the spot po naman babaeng miyembro ng Philippine Marines nang barilin siya ng kanyang mister na isa rin pong marino sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa mga otoridad, sa loob mismo po ng kampo ng Marines nangyari ang insidente. Hindi malinaw ang pinagtalunan po ng biktima at ng kanyang mister pero bigla na lang daw binaril ng suspect ang kanyang asawa. Sugatan din po ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Wala pang pahayag po ang Philippine Marines kaugnay po ng pangyayari at ito'y iniimbestigahan na. Patay din po ang isang rider matapos naman mahulog sa ginagawang kalsada sa Cannon Road sa Tuba sa Benguet. Sa investigasyon, lumalabas sa papauwi na po ang biktima ng mahulog sa 9 metrong lalim na ginagawang kalsada. Nasugatan sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa barangay, posibleng kulang ang ginamit na safety devices sa lugar ng contractor. Pansamantalang itinigil ang konstruksyon sa lugar habang nagdadagdag po ng plastic barriers ang DPWH. Binaha po naman ang paaralan sa Palawan matapos pong bumuhos ang malakas na ulan. Napaluha na lamang ang ilang guro nang makita hanggang baywang na baha sa Panitian Elementary School sa bayan po ng Sofronio, Española. Kita rin po sa video ang nagkagulo at patong-pato ng mga upuan sa loob ng binahang classroom. Nilusong ng mga teachers ang tubig at kanya-kanyang buhat ng anumang pong maisasalbang gamit. Binuhat din po ang ilang estudyante. Nanawagan ng tulong ang mga guro at estudyante ng binahang paaralan. Ang pagbaha sa Palawan ay bunsod po ng ulan na pinalakas po ng Bagyong Francisco at ng Habagat. Nalubog din sa baha ang evacuation center. Diyan naman po yan sa Glan sa Sarangani. Bahagyang pinasok ng tubig na may kasamang putik ang mga tents. San Jose, Abad Santos, Davao Occidental naman, gumamit ang mga residente ng balsa para mailipat ang kanilang mga gamit. Halos umabot na sa bubong ang pagbaha. Dahil po dyan, agad na nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.